Hello, hello, hello. Welcome back sa channel natin. And today, i-test ulit natin yung ating AC300 3000 watts na Blue Yeti power station. Kasi madami pa rin nagtatanong sa atin kung ano yung mga appliances na pwedeng isaksak dito. Actually po, halos lahat ng appliances nyo sa bahay nyo ay pwede nyo isaksak dito dahil 3000 watts yan. Anything below 3,000 watts ay pwede dyan. Titignan nyo lang yung label ng appliance nyo sa likod niya or sa ilalim niya, makikita nyo kung ano yung wattage niya. So sa video na to, ititest natin yung mga common appliances na makikita natin sa bahay, especially yung aircon. So yun yung kadalasang tinatanong kung pwede ba to sa aircon. I'm sure pwede sa aircon to. Pero ang gusto nating malaman ay kung gaano katagal. Una, i-test natin yung mga appliances natin. Unahin natin sa electric fan. So again, tignan nyo lang sa likod or sa ilalim ng appliance nyo, makikita nyo kung ilang watts yun. In our case, 65 watts. Meron pa iba pang mga appliances na nandun. I-test natin sila isa-isa mamaya. Unahin natin yung electric fan. For sure, mag-works ang electric fan dito kasi 65 watts lang yan. Turn on natin yung AC. Yan. Ayan. So, ang ganda ng under ng fan natin kasi pure sine wave yung output niya. So, hindi maingay yan. 60 Hz din. So, hindi basta-basta masusunog yung electric fan nyo. Kasi usually kapag sinaksak nyo yung electric fan sa modified sine wave tapos 50 Hz pa, malaking possibility masunog yung electric fan nyo. Pero eto, 60 Hz tapos pure sine wave yung output. Ayan, tahimik. Maganda yung takbo ng electric fan. Ngayon, electric fan lang ang nakasaksak. 55 watts to 60 watts. Next, try natin yung ating waffle maker. Ito ay nasa, tingnan natin sa ilalim, 800 watts. Ayan, waffle maker. 866 watts. Saksak din natin yung ating rice cooker. Tinignan ko na kanina yung label, wala sa ilalim, nasa likod. Ito ay 820 watts. Ayan, so hindi pa tumataas kasi hindi pa naka-on. Turn on natin. Ayan, umabot na tayo ng 1,664 watts. Sakto kasi parehong almost 800 watts itong appliance na itong dalawa. Walang kahirap-hirap sa AC300 na power station natin. Kapag sinaksak pa natin itong air fryer natin, possible na hindi gumana. Kasi yung total nila, 1,600 yung dalawa plus 2,225, more than 3,000 watts na. Pero itry natin, tignan natin kung ano ang mangyayari. Naubusan tayo ng adapter. Ang gagawin natin, magsasaksak tayo ng extension. So, isa pa sa tanong, pwede bang saksakan ng extension to? Yes, pwede po nyo saksakan ng extension. Basta, as long as lahat ng isasaksak nyo, including dun sa nakasaksak sa extension, ay below 3,000 watts. So, pwede pong saksakan ng extension. Para makapagsaksak kayo ng more than 6 na appliances. Kasi 6 lang yung outlet nya. Lipat natin yung rice cooker. Saksak natin siya dito. Ayan. 1,600. Tapos i-turn on natin itong ayan. 3,900. Ayun. Namatay. So umabot tayo ng 3,900 watts. At ayan. Makikita nyo yung error. Inverter overload protection. Ayan. So may protection siya. Sinaksakan natin ng more than 3,000 watts. 3,900. Ayan. Nag-stop siya. So kapag i-on ulit natin siya, i-on nyo lang kasi namamatay lang naman siya kapag nag-protection na. Ayan. I-on nyo lang. At mag-work na ulit. Maandar na ulit yung fan natin. Yung waffle maker. Yung rice cooker. Ayan, 867 watts. Pero yung air fryer natin, hindi natin pwedeng i-turn on. Ang pwede natin gawin, bawasan natin. Ayan. Patayin natin tong rice cooker. 57, 55 watts na lang ulit. Turn on na natin yung air fryer natin. Ayan. So, ang wattage natin, 2,400 watts. Test pa tayo ng iba pa. Try natin sa microwave natin. Ito ay nasa 1,500 watts. Huwag natin yung saksakan niya. Saksak natin sa extension. Ayan. 1 minute. Microwave. Full power yan. Kayang-kaya niya.
3,566. May warning, inverter overload warning, pero hindi pa siya namamatay. So kayang-kaya niya up to 3,500. Patayin natin yung fan para mabawasan ng konti. 3,430. So sinabi ko sa inyo kanina 1,500 watts. Etong microwave natin. Ayan. Tingnan natin sa likod. Nakalagay dito yung rating niya 1,500 watts. Tapos yung megawatt output ng microwave 1,000 watts. Ganyan talaga. Etong microwave kasi considered as inductive load. So medyo mas mataas talaga ang madidetect nating wattage compared sa wattage na nakalagay dito. Parang sa mga electric motors lang yan. Na kapag isa-size mo yung inverter na gagamitin mo sa electric motor, kailangan mong taasan talaga versus dun sa wattage nung mismong electric motor. Kasi meron siyang inrush current. Isa, katulad din netong microwave. So I think kung gagamitan nyo to ng microwave, safe na wattage 1,000 watts. Or pag bibili pa lang kayo ng microwave, gamitan nyo ng wattmeter para makita nyo kung ilang watts talaga yung microwave na bibilihin nyo kung gusto nyo gamitin dito. So far, trinay natin, umabot tayo ng 3,500 watts. Nakaya niya ng 1 minute. Pero dapat wag nyo masyadong sinasagad yan kasi 3,000 watts lang talaga yung rating nito. Mas stress yung inverter nyo, iinit na sobra, mas mapapabilis yung pagkasira. Mas maganda 80% or below ng wattage ng 3,000 watts para mas magtagal yung power station nyo. Test pa tayo ng ibang mga appliances natin. Ito meron tayong blender. Tingnan natin kung ilang watts. Well, 750 watts lang siya. 750 watts lang siya. So kayang-kaya dapat siya ng 3,000 watts na inverter natin. Pero may electric motor kasi to. So usually times 2 times 3 yung wattage niya. So 750 times 3 yung wattage na madidetect kung minsan. Tingnan natin kung ilang watts. So 400 plus yung pinakamataas na nakita natin. Lagyan ko lang ng ice para medyo mahirapan siya. Wala pala kaming ice kasi tinapon ko. Kasi 2 buwan na na-stock yung ice. Dahil ng bakasyon tayo, di ba? Walang gumagamit ng ref. So, tinapon muna natin. Kaya, watermelon na lang nilagay natin. 400 plus pa rin yung pinakamataas na nakita kong wattage dito. So, kung blender lang ang gagamitin nyo, kayang-kaya niya yan. Next, itry naman natin itong KitchenAid na mixer. Gulat ako. Taon pala. So, eto ay demotor din to. So, may inrush current din yan. Tapos, yung wattage na makikita natin, depende yan kung ano yung nakalagay dito. Kung ano yung minimix nyo. Kung mas mahirap i-mix, mas tataas yung wattage niya. So, kapag walang laman, tignan natin. 144 watts lang. So, tinignan ko sa ilalim, nakalagay 315 watts. Mukhang kayang-kaya niya. Kahit siguro mahirap yung minimix mo, kayang-kaya ng power station natin kasi 3,000 watts yan. Next, meron tayong mas maliit na air fryer. 800 watts lang siya. Ayun, 850 watts. May isa pa ulit tayong blender dito. 300 watts lang siya. Sisiw lang yan sa ating 3,000 watts na power station. Hindi ko na pala pinakita sa inyo yung induction cooker natin kasi na-try na natin to before. Ito ay 2,200 watts at kayang-kaya nung power station natin before. Meron din tayo mas malaking induction cooker dito, yung mismong pinaglulutuan natin. Hindi ko na-try na ito kasi I'm sure hindi niya kaya kasi umaabot to ng 9,000 watts. Pag isang stove lang siguro ang gagamitin natin, kaya-kaya niya. Pero na-try na natin sa induction cooker natin, yung ayun, na 2,200 watts, kaya-kaya niya. Pero kapag gagamitin nyo sa buong induction cooker nyo na madaming stove at pagsasabayin nyo,
ma-overload yung power station. So, hindi ko na trinay. So, wag nyo na rin itry kasi baka masira yung power station. Kasi yung mga gantong induction cooker na malaki, mataas talaga yung wattage yan. Tapos sa ref, hindi natin na-try kasi mahirap buhatin tong ref nasa likod yung saksakan. Pero meron tayong maliit na ref pala. Try natin. Nasa malayo yung ref natin. So, gagamit tayo ng mas mahaba extension. Ito. So, ito yung ref. Luma na siya. Tingnan natin kung gagana pa. Ayan. So, naririnig ko naman yung compressor umaandar. 288 watts, 290 watts. So, yun lang yung ginagamit nung ref natin. Hindi yun inverter na ref kasi lumang ref na yun. Mga 15 years na siguro or more. Pero yan, kayang-kaya na power station natin ang ref. Ito malaki naming ref. Ang sabi dun sa side, ito ayan, 190 watts lang. So, kapag yung mga ref na ganito, inverter na, kahit malaki, mababa lang yung wattage niyan. So, kayang-kaya yan nung power station natin. So, ayun yung mga appliances na trinay natin sa kitchen natin. At lahat sila napagana niya. Yung iba, kailangang isa lang ang pwede mong isaksak kasi malapit na siya sa 3,000 watts. Pero kapag nakita nyo naman na mababa lang yung wattage, tignan nyo lang sa likod yung label kung ilang watts siya. Basta less than 3,000 watts, kayang-kaya niya. Kapag sosobra na, isang appliance lang at a time ang pwede nyo gamitin. Like yung malaki nating air fryer at yung ating microwave oven. Matakaw talaga sa power to microwave oven. Next, isa sa kadalasang tinatanong ay computer. So, itry din natin to sa computer. Sinaksak ko yung extension, nakasaksak yung dalawang computer. At mga peripherals like printer, mga speakers. So, pagpasensyahan nyo na makalat dito. Hindi pa naayos. Try natin. Ayan, pwede na natin i-turn on yung mga computer. Turn na din natin isa pang computer. Ayan. So, dalawang computer ang tumatakbo pero hindi ganun kataas yung wattage. Kasi walang load, 272 watts lang. So, yung wattage na makikita nyo dito, depende sa load ng computer. Kasi kung walang ginagawa yung computer nyo, mababa din yung wattage dito. Pero kung gusto nyo malaman kung mag-work ba ang computer nyo dito, most likely yes kasi 3,000 watts to. Yung mga mahihinang computer, less than 500 watts lang yung mga yun. Kapag mga gaming computer, ito isa dito na medyo mas mataas yung mga nakakabit. Yun, pwedeng umabot ng 1,000 plus. Yung pwede nyo tignan na pagbasihan yung power supply nyo. Ito, yung hindi na pala nakikita yung mga power supply. Nakatago na. Tuturo ko sana. Yung power supply ng CPU nyo, kung ilang watts yung power supply nyo, basta less than dito, for sure, mag-work yung computer nyo. Basta yung wattage ng power supply ng computer ay less than 3,000 watts. Ayan, kayang-kaya yan ng power station. So, applicable sa lahat ng mga power station yun. Tignan nyo lang yung wattage ng power station nyo. Tignan nyo yung wattage ng power supply ng computer nyo. Plus, i-add nyo yung wattage ng display. Basta less than dito sa wattage ng inverter, kayang-kaya niya. Saksak pa natin siguro yung isa pang computer. Buti mahaba yung extension niya. Ayan, saksak natin. May konting spark. So, umabot na ng 500 watts. O, 552 watts. So, yung wattage nito ay halos katumbas sa dalawang computer na to. So, nasa specs talaga ng computer kung ilang watts siya. Tapos, meron din pala tong UPS na feature. So, pwede nyo siyang gamitin as UPS para pag nag-brown out, sa kanya lang gagamitin yung battery. Hindi natin i-demo sa inyo ngayon yan kasi ang gusto lang natin malaman ay kung ano yung mga appliances na pwede natin isaksak. So, ayan, meron tayong tatlong computer na nakasaksak. Kayang-kaya niya. Kung gaano katagal, kukumputin natin mamaya yan. Sasabihin ko sa inyo kung paano nyo ba ma-estimate para kahit kayo mismo pwede nyo gawin. Kasi magkakaiba ang wattage ng mga computer natin, mga appliances natin, magkakaiba yan. So, sasabihin ko lang sa inyo kung paano nyo ma-estimate yun. Try din natin siya sa mga speaker. So, etong power station na to, kaya i-power ng mga sound system nyo. At since pure sine wave siya, so malinis yung output ng speakers nyo. So,
ayan yung aircon na gagamitin natin. I think 1 horsepower to na aircon or 1.5. Hindi ko na maalala, hindi ko makita sa likod. Kailangan pa nating itap yung connection yan sa likod kasi hindi naman natin basta-basta pwedeng isaksak dito yan. Unlike kapag yung mga window type na aircon, yun, yung may saksakan yun. So, pwede natin isaksak directly dapat dito. So, meron tayong mga kailangan pang gawin. Bali, lalagyan lang natin ng parang saksakan para pwede natin siya masaksak. Gagamitan natin ng ito, ATS para sure na hindi magsasalubong yung kuryente galing Meralco at sa power station natin. Yung iba kasi ang ginagawa, sinasaksak lang sa saksakan, pinapatay yung mga breakers para ma-share yung power ng power station sa buong bahay, which is medyo delikado. Mas okay na rin to, may ATS para sure. Gagawan siguro natin ng separate na video para mas detailed yung pagkabit natin. Full to para sure hindi ka makuryente. Ayan. Okay, so ang laman ng box natin ay ATS. Yung main power ay papunta dito. Kakabit natin sa original na breaker. Tapos may backup power tayo dito, punta sa saksakan. So yun lang yun. Tapos papunta sa breaker at power meter. Ito yung connection papunta sa aircon. Hindi ko i-fix sa wall namin to kasi hindi naman siya permanent. Ayoko magbutas sa wall. For testing lang siya para meron tayong saksakan ng power station at hindi magsalubong yung power ng Meralco tsaka yung power station natin. Kaya nilagyan natin ng ATS. So yung saksakan natin pinadaan ko sa ilalim ng pinto. Yan, sinarge ko na rin para 100% na. Na-check natin kung nag-work na ba yung ATS. Although manual to, hindi natin isi-set as automatic. So patayin natin yung breaker. Ayan. Nilipat ko lang sa power station. So ayan, pwede na. So yun lang naman yung gusto natin. Safely natin maikabit yung power station. Check natin yung wattage na aircon natin dito. Ayan, makita nyo. Ito yung max input 1290 watts. So ngayon 0 watts pa lang. Turn on natin yung aircon. Ayan, meron na. 179. 300, 400. So ganun na ang inverter. Hindi siya biglang taas. Dahan-dahan yung pag-ramp up ng wattage. At kapag lumalamig na yung room, dahan-dahan bumababa yan. Sa ngayon, naka-UPS siya. So hindi mababawasan yung battery natin. Nanggagaling sa AC yung power niya. Ito, nakasaksak. Sasaksakan doon. Ang gagawin natin ay i-timelapse natin, titingnan natin hanggang mamatay ito. So start na natin. Ayan, umaandar na yung aircon. Isinet ko sa 25 degrees Celsius. Tapos timelapse tayo at papatayin ko na yung grid dito. Kasi ngayon naka-UPS pa siya. Ayan, empty na. 0%. At yun, namatay na yung battery. So lilinawin ko lang yung mga nagtatanong dun sa previous video natin. Wala daw bang low voltage protection tong Bluetti? Meron po. Ayan po. So titigil siya kapag 0% na. Pwede mo pang i-on yung battery kaso empty na siya. Yung nangyari dun sa previous na video natin, kaya siya na hindi na ma-charge ay dahil iniiwan ko ng super tagal ng 0%. So kung na 0% siya tapos iniwan mo pang naka-on yan, unti-unti niyang i-drain yung battery kasi may ginagamit pa rin siya. Ayan, nag-error na. I-turn on ko lang yung charging niya. Ayan, tumigil na kasi kinabit ko na yung grid. Nag-charge siya. So pag na-empty siya at iniwan mong hindi charge, unti-unting mababawasan yung battery. Yung may natira pang capacity doon eh. Kahit 0% na yung nakalagay dito, may capacity pa siyang natitira. At kapag bumaba na ng sobra yung voltage ng cells, katulad na nangyari sa previous video natin, yun na, hindi mo na siya matcha-charge. So kapag nag 0%, maganda i-charge nyo na agad.
Huwag niyong patagalin ng sobra. So ayun po, meron po siyang low voltage protection. Ang problema lang kapag iniwan mo talaga ng super tagal. Kahit sa ibang power station po mangyayari yun kapag 0% na yung battery at hindi nyo chinarge. Ganun po ang mangyayari. Ma-drain yung battery ng sobra. Mahihirapan na mag-charge. Ngayon, tignan na natin kung ilang oras ba siyang nagtagal. So ayan po, nag-test tayo ng 2 beses at yung pangalawang test natin, nag-start tayo ng 4:35 ng umaga para medyo malamig pa at nagtagal siya ng 6 hours and 15 minutes. Yung una nating test ay around 10 to 11 AM na yun. So super init na ng panahon tapos super araw pa, nag-last lang siya ng 2 hours and 30 minutes. So malaking epekto yung panahon, kung well insulated ba yung room, at kung lagi nyo bang binubuksan yung pinto sa tagal ng aircon kapag ginamit nyo dito. Next na pag-usapan natin ay kung paano i-estimate yung itatagal na appliances, which is usually not applicable sa aircon. Kaya ginawa natin tong pag-time-lapse kasi hindi natin basta-basta mako-compute yung itatagal ng aircon dahil nga hindi fix yung wattage ng mga aircon kasi pwedeng titigil yung compressor kapag malamig na yung room. So, katulad nung nangyari dito ay mas mababa yung wattage niya kasi nung umaga tayo nag-start, malamig pa yung room, hindi pa masyadong malakas yung sikat ng araw. So, yung wattage ng aircon, ng refrigerator, yung mga ganong appliances, nakadepende yan sa temperature ng panahon. At iba pang mga circumstances na nakaka-apekto sa pagtakbo ng compressor niya. Pero yung mga appliances gaya ng electric kettle, yung TV, yung mga LED lights, pwede nating i-estimate yan. Kasi fix yung wattage na kinukuha ng mga yan. Ganito lang po ang pag-compute. Kunin nyo yung wattage nung appliance na gusto nyong isaksak dito. For example, meron tayong 50 watts na electric fan. I-divide nyo lang po yun sa total wattage or total watt hours ng battery natin, which is 3,072 watt hours. Pero hindi dapat natin i-compute mula sa 3,072 watt hours kasi may mga power losses pa. Ang naaalala ko ay nasa 2,780 watts yung usable capacity. So, pag alam nyo na yung usable capacity at alam nyo na yung wattage yung isasaksak nyo, i-divide nyo lang po yun. So, 2,700 watt hours divided by 50, yun po yung itatagal ng power station bago siya malobat. So, kung marami kang appliances na isasaksak, ito-total mo lang lahat ng wattage nyo yun, tapos i-divide mo sa 2,700 watt hours, may estimate mo na kung gaano katagal maglalast yung power station bago malobat. So, ganun lang po yun. Ayan, pag may katanungan pa po kayo, leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe, and I will see you again next time. Bye!